Bulalag ng pag-ibig sa Maynila. Okay ka lang ba? Oh, okay lang ako. Noong umagang iyon, habang ibinababa ko ang tasa ng kape, bigla niya akong niyakap mula sa likod. 9 na taon ang tanda ko sa kanya. Kagabi lang, at ngayon, umaga pa lang, at heto na naman kami. Sa edad na 55 at hiwalay na sa asawa ngang 10 taon, akala ko tapos na ang buhay ko sa pag-ibig. Ngunit ang aking katawan ang unang sumuko, unang pumayag. Nagsimula ang kuwentong ito 10 araw na ang nakalipas. Kumusta kayo? Ngayon, ibabahagi ko ang isang kuwento na hindi ko pa nabanggit kaninuman sa buong buhay ko. Ito ay tungkol sa isang gabi kung saan ang isang 55 taong gulang na babay, hiwalay na sa asawa ngang 10 taon, ay sumuko sa harap ng isang lalaking mas bata sa kanya ngang 9 na taon. Ang pangalan ko ay Aling Nena. 55 anyos ako ngayon. Mayroon akong maliit na flower shop sa isang tahimik na bahagi ng Maynila. Hindi ko naman talaga kailangan ang flower shop para sa kabuhayan. Mayroon kaming ilang ari-arian na ipinamana ng aking mga magulang, at pinag-aralan ko ang real estate simula pa noong bata ako, kaya mayroon din akong mga commercial spaces na nakapangalan sa akin. Sapat na ang kita sa renta para mabuhay ng komportable. Nagsimula ako ng flower shop dahil kapag mag-isa lang ako sa bahay sa buong araw, pakiramdam ko ay kinakausap ako ng mga pader. 10 taon na akong hiwalay. Si Mang Ben, ang aking dating asawa, naalala ko pa rin ang bawat detalye. Pakiramdam ko ay niloko ako ngang 20 taon ng aming pagsasama. Ginasta niya ang aking pera na parang kanya, kahit wala naman siyang sariling kita. Sa tuwing kukuha siya ngang para sa kanyang negosyo, iniisip ko na normal lang iyon sa mag-asawa. Naalala ko pa ang sinabi niya nang mahuli ko siyang nambababae, kasi malamig ka. Hindi ako ang malamig, siya ang nagpalamig sa akin. Ang aming relasyon ay palaging umiikot sa kanya. Wala siyang interes sa aking damdamin o sa aking katawan. Pagkatapos naming mag-asawa, tatalikot siya at hihilik, at ako naman ay nakatingin lang sa kisame, nag-isip kung bakit ako nandun. Noong araw na lumabas akong korte, dala-dala ang aming divorce papers, sumingaw sa ilong ko ang usok ng sigarilyo sa hagdanan. Ang amoy ay kakaibang nakakapresko. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking loop, ngunit sabay nun ay nanghina ang aking mga binti. 20 taon ang aking inilaan, at ang natira lang ay isang walang lamang singsing. Pagkatapos nun, sa loop ang 10 taon, hindi na ako nakipag-date sa sinumang lalaki. Wala akong gusto, at kung may nagpapakita ng interes, naisip ko agad, hindi kaya ang aking ari-arian lang ang gusto niya. Sumuko na ako sa malalaki. Hindi lang iyon naging pananalita, naging bahagi na rin iyon ng aking pagkatao. Nakalimutan ko na ang aking pagkababay, at nakalimutan ko na rin na nakalimutan ko na iyon. Araw-araw, mag-isa akong gumising, magbubukas ng flower shop, didiligan ang mga halaman. At sa gabi, kakain akong mag-isa, manonood ng TV, at makakatulog. Isang pinggan lang ang nakalagay sa mesa, at hindi ko iyon naisip na malungkot. Araw-araw kong sinasabi sa sarili, normal lang iyon. Ngunit, isang araw ng taksibo, may lumitaw na karatula ng interior design office sa tabi ng flower shop ko. Nakita ko ang isang lalaki na nakakabit ng karatula sa tuktok ng hagdan. Malapat ang kanyang balikat at matipuno ang kanyang braso. Nakita ko siyang buhat-buhat ang mabibigat na materyales sa isang kamay, at naisip ko lang, malakas siya, at pagkatapos ay nakalimutan ko na iyon. Kinabukasan binuksan niya ang pinto ng flower shop ko at pumasok. Magandang araw. Ako po ang bagong kapitbahay. Sana maging maganda ang ating samahan. Malinis ang kanyang pananamit at matuwid ang kanyang tindig. Kumuha siyang isang halaman at ngumiti, para lang makaroon ng kaunting berde sa opisina ko. Siya si Mang Tonyo, ang may-ari ng interior design office, 45 anyos, at binata. Nalaman ko ang pangalan niya sa huli. Noon, kapitbahay lang siya. Kinagabihan, tumawag ang kaibigan kong si Sally.
Si Sally ay high school classmate ko at ang tanging kaibigan ko na nasasabihan ko ng lahat ng sikreto. Nag-asawa siyang muli at masaya sa kanyang buhay, at naging saksi siya sa buong proseso ang aking paghihiwalay. Nena, nakita mo na ba ang bagong kapitbahay? Mukhang okay naman siya, ah. Ano ang sinasabi mo? Kapitbahay lang siya. Pero bakit hindi pa siya kasal? 45 na siya. Bata pa siya para sa ganyan. Pagkatapos ng tawag, naiwan ang tanong na iyon sa isip ko. Bakit hindi pa siya kasal? Kakaiba. Ngunit hindi nawala ang kuryusidad na iyon hanggang sa makatulog ako. Noong gabing iyon, nahugas ulit akong isang pinggan, nagbukas ng TV, at nakatulog sa sopa. 10 taon na akong ganito, ngunit kakaiba ang gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang ngiti niya habang pumipili ng halaman. Isang simplang isip lang, ngunit hindi ako makatulog. Makalipas ang 1 linggo. Araw-araw, nagdadala si Mang Tonyo ng 2 tasa ng kape pagdating sa trabaho. Ilalagay niya ang isa sa counter ng flower shop at sasabihin, "Sobrang isa lang po." At pagkatapos ay papasok na sa kanyang opisina. Sa simula, tinanggihan ko. Ay, salamat na lang po, Mang Tonyo. Hindi niyo po kailangan gawin iyan. Ngumiti siya at sumagot, naiwan lang po ang isa pagkatapos kong uminom ng 2. Sayang naman kung itatapon. Sa ikalawang araw at ikatlong araw, pareho ang sinabi niya. Kaya sa ika-4 na araw, tumigil na ako sa pagtanggi. Sa bawat pagigop ng kape, bumababa ang init sa aking lalamunan, na parang lumalambot ang umaga. Pakalipas ng ilang araw, napansin ni Mang Tonyo na tagilid ang isang estante sa flower shop. Pagdating ng tanghalian, dinala niya ang kanyang nga gamit at inayos ito. Pagkatapos, buhatin pa niya ang isang malaking halaman sa sulok gamit ang isang kamay. Ang halaman na iyon na araw-araw kong pinahihirapan na buhatin para sa kanya ay parang wala lang. Malaki ang kanyang nga kamay at malinaw ang ugat sa kanyang braso. Mang Tonyo, makano po ang bayad? Magkapitbahay lang tayo, ano ba naman iyan? Ngumiti siya habang pinupunasan ang kanyang makamay, ngunit sa lublob ko, naisip ko, isang lalaki na gumagawa ng libre, ano ang gusto niya? Ganyan din ang diskarte ni Mang Ben noong una niyang niligawan. Palejing may kasunot na bayarin ang kabaitan. Tumawag si Sally. Nena, mukhang may gusto sa iyo ang bagong kapitbahay. Mas bata siya sa akin siyam na taon. Imposible. Bakit naman impossible kung mas bata? Pro nena, alam mo ba? Ano? Ikaw ang may aring building. Hindi ba? Hindi kaya ang ari-arian mo lang ang gusto niya. Biglang tumigas ang lik ko at humigpit ang hawak ko sa telepono. Nakita ko si Mang Ben sa aking isip. Huwag ka na, ayaw ko nang makipagdate sa malalaki. Pagkatapos ang tawag, bigugwesi. Gwesi na. Gwesi na. Gwesi. Gwesin. Araw-araw. Sa parehong oras, iniwan niya ang kape. Makalipas ang 1 linggo, tiningnan niya ang loop ng flower shop at sinabi, Aling Nena, nagbago na ang trend ng interior design sa mga flower shop. Gusto niyo po bang ipayos ko? Ang materials lang ang singgil ko. Nagalinlangan ako. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ito. Ngunit toto na dilaw na ang wallpaper ng flower shop, at hindi ko rin kayang ayusin iyon mag-isa. Sige, ang materials lang po. Kaya nagsimula ang gabi-gabing trabaho. Tuwing gabi, habang nagtatrabaho si Mang Tonyo sa pagtanggal ng dingding at pagpipintura sa flower shop, nagtitimpla ako ng kape at ibinibigay sa kanya. Habang tinitignan ko ang kanyang likod, may kakaiba akong naramdaman. Ang pakiramdam na may ilaw sa bahay na ito tuwing gabi at may gumagalaw sa loop ay napakaiba. Sa loop en 10 taon, ang gabi ang pinakamahabang oras sa aking araw. Ngunit habang nagtatrabaho si Mang Tonyo, mabilis lumipas ang oras. Ika-4 na gabi na. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumalabok ang salamin ng flower shop sa bawat kulok,
At sa tindi ng ulan, hindi kami makalabas. Ibinaba ni Mang Tonyo ang kanyang brush at sinabi, "Ang lakas ng ulan, hintayin lang natin." Makatabi kaming umupo sa upuan sa loob ng flower shop. Sa loob ng flower shop na punong-tunong ng ulan, unang lumabas ang masalita na hindi tungkol sa trabaho. "Aling Nena, bakit po kayo nag-isa?" Nagatubili ako bago sumagot. "Hiwalay na ako. 10 taon na." Tumango siya at tahimik na sinabi, "Kung 10 taon, siguro nalungkot ka ng sobra." Sa isang salita na iyon, biglang sumakit ang ilong ko. Sa loob ng 10 taon, wala pang nagsabi sa akin ng ganun. Maging si Sally ay nagsabi lang na, "Subukan mong mag-date ulit," ngunit hindi niya sinabi, "Siguro nalungkot ka ng sobra." Hindi humihinto ang ulan. Tumayo si Mang Tonyo at sinabi, "Hahatid na po kita." Mayroon lang kaming isang payong, ngunit nakatabi kaming lumakat sa ilalim ng maliit na payong, at ang kanyang balikat ay nababasa na. Alam kong inilalayo niya ang payong sa akin, ngunit nakunwari akong hindi ko napansin. Pagdating sa harap ng bahay, tumingin siya sa akin at sinabi, "Aling Nena, puwede ko po bang tawagin kayong Nena?" Huminto ang tibok ng puso ko. Hindi siya basta-basta tumawag sa pangalan ko. Humingi siya ng permiso. Nakaiba kay Mang Ben. "Oh, Nena na lang." Mula nun, si Mang Tonyo ay naging si Tonyo. Maingat na nagtanong si Tonyo, "Nena, mahalaga ba ang edad?" Hindi ako makasagot, ngunit nagtanong siya ulit, "Pwede po bang pumasok?" Sa loob ng 10 taon, walang lalaki ang pumasok sa pintuan na iyon, ngunit ang aking ulo ang unang tumango. Nagsara ang pintuan, at kaming dalawa ay nakatayo doon, basa sa ulan. Sa gitna ng awkward na katahimikan, ang tanging naririnig ay ang tunog ng patak ng tubig sa sahig. Binigyan ko siyang tuwalya at sinabi, "Punasan mo muna ang sarili mo," ngunit nanginginig ang boses ko. Huminto si Tonyo sa pagpunas ng buhok gamit ang tuwalya at tumingin sa akin. Naktama ang aming nga mata, at hindi ako makaiwas. Dahan-dahang lumapit si Tonyo at isinuksok ang aking basang buhok sa likod ng aking tenga. Sa sandaling dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa aking pisngi. Pakiramdam ko ay may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Maingat na lumapit ang labi ni Tonyo at hindi ko namalayan na napapikit ako. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang ulit ako nakahalik. Habang humahaba ang halik, dumampi ang dibdib ni Tonyo sa aking katawan, at matipuno iyon. Ako ang unang humawak sa kamay ni Tonyo at naglakad patungo sa silid. Nagulat ako sa aking sarili, ngunit sa sandaling iyon, hindi ang aking isip ang sumusunod, kundi ang aking katawan. Nang kami ay tuluyang maging isa, ang mga damdamin na aking nakalimutan, sa loob ng 10 taon ay bumalik ng biglaan. May ganun palang pakiramdam sa loob ko. Sa 20 taon ko kay Mang Ben, hindi ko kailanman naramdaman ang ganito, ngunit sa taong ito, kakaiba simula pa sa simula. Pagkatapos, nakahiga ako sa kisame, tulala. Sa tabi ko, mahigpit na hawak ni Tonyo ang aking kamay, at ang kanyang kamay ay malaki at mainit. Pakiramdam ko ay panaginip lang ito. Nung gabing iyon, sa loob ng 10 taon, hindi na ako nag-isa. Ang huling, naisip ko bago ako nakatulog ay, kailangan na siyang umalis bukas ng umaga. Ganun naman talaga ang ngalalaki. Nang magising ako, bakante ang tabi ko. Siya nga, umalis na siya. Kinapa ko ang malamig na kumot at sinabi sa sarili, "Alam ko na." Ganun din si Mang Ben. Pagkatapos ngang kanyang kailangan, tatalikod siya at matutulog. At sa umaga, alis na siya. Negunit may tunog sa kusina. Tunog nego de kutsilyo sa shopping board. Tunog nego mantika sa kawajid. Nego nedunes kaya. Negtaka ako. Kaya bumangong ako at pumunta sa kusina. Nakita ko si Tonyo na nakpiprito ng itlog. 2 pinggan ng kanin ang nakalagay sa tabi ng lababo. 2. Ang tanawin ng 2 pinggan, nasa loob ng 10 taon ay isa lang,
ay kakaiba at nakakapaso sa mga mata. Gising na kayo. Akala ko gutom na kayo. Kaya nahanda ako ngang simple. Nakita ko si Tonyo na nakasuot ang apron at nakangiti, at natural na natural ang kanyang hitsura kaya nagulat ako. Si Mang Ben ay hindi kailanman nakhanda. Nenge almusal sa loop. Ne yirmitaon. Tiningnan ni Tonyo ang kusina at sinabi, Nena, maluwag ang bahay mo. Sayang kung mag-isa ka lang dito. Nakita niya ang sticker ng Building Management Company sa ibabaw ng lababo at nagdaka. Ang building na ito. Sa inyo rin. Nena. Ipinamana ng aking mamagulang. Sinagot ko ng walang halong pag-alala, ngunit naramdaman kong bahagyang nakbago ang ekspresyon ni Tonyo. Hindi ko alam kung nagulat siya o nabigatan, ngunit mabilis siyang ngumiti at sinabi, kumain na kayo bago lumamig ang pagkain. Noong oras na iyon, hindi ko naintindihan ang ekspresyon na iyon. Habang upo ako sa mesa, biglang may yumakap sa akin mula sa likod. Dumampi ang malapat na dibdib ni Tonyo sa aking likod, at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Naisip ko, ang init pa rin ng katawan niya. Nagulat ako at sasabihin ko na sana. Ano ang ginagawa mo? Ngunit huminto ang aking bibig. Ang aking katawan ang unang sumandal sa kanya. Bumulong si Tonyo sa tenga ko, umaga na, bakit gustong-gusto pa rin kitang makita? Sa sandaling dumampi ang kanyang hininga sa aking tenga, nang hina ang aking mabinti. Sa loob ng 10 taon, hindi ko kailanman naranasan ang ganito sa umaga. Hindi ko namalayan na ibinaba ko ang kutsara. Ako ang unang humila sa braso ni Tonyo. Ang aking katawan ang unang pumayag. Habang nakasandal sa lababo, niyakap ng malaking kamay ni Tonyo ang aking baywang, at hindi ko iyon itinulak. Maikli, ngunit matindi. Naisip ko, ito ba ang lakas ng isang 45 taong gulang? Si Mang Ben ay hindi kailanman tumingin sa akin sa mata sa umaga. Ngunit ang taong ito ay nakangiti sa akin mula pa sa umaga. Lumalabas na ang pagkain, gusto mo bang painitin ko? Walang reaksyon na tanong ni Tonyo. Kumain na lang muna tayo, please. Nagreklamo ako, ngunit hindi ko maitago ang pagdaas ng aking gilagid. Ito ang unang pagkakataon sa 55 taon ng aking buhay na ibinaba ko ang kutsara sa mesa bago kumain. Pagkatapos kumain, tiningnan ko lang ang orasan, at lampas alas, 10 na. Dali-dali kong binuksan ang flower shop, at ang isang regular na lola ay naghihintay na sa labas. Ay, bakit ang late mo ngayon? Medyo late po akong nagising. Yumuko ako habang nararamdaman kong namumula ang aking mukha. Tanghali, nakipakita ako kay Sally. Pagkaupo sa cafe, tinitigan ako ni Sally, at sinabi, iba ang kutis mo, ano ang nangyari? Hindi ko lang alam, ngunit mayroon na. Huwag kang makunwari. Halata ka na. Imposibleng itago kay Sally. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kagabi at kaninang umaga, at nanlaki ang nga mata ni Sally. Talaga, maging sa umaga? Kaya ako nagulat. Ibinaon ni Sally ang tasa ang kape at ibinaba ang kanyang boses. Nena, may nalaman ako. Ang dating kasintahan niya raw. Hindi raw kaya ang energy niya. Iyan ang balita. Natawa ako, ngunit sa pag-alala sa nangyari kaninang umaga, uminit ang aking lik. Ang balita, totoo pala. Hapon, sarado ang flower shop at oras ng pahinga. Gumawa akong 2 tasa ng kape mula sa refrigerator at dinala ang isa sa opisina ni Tonyo. Ito ang unang pagkakataon na ako ang nagbigay ng kape sa kanya at naisip ko, bakit ko ginagawa ito? Ngunit hindi tumikil ang aking makapa. Binuksan ko ang pinto ng opisina at nakita ko si Tonyo na mag-isa lang na nakatingin sa plano. Dala ko po ang kape. Ngumiti si Tonyo habang tinatanggap ang kape. Salamat, ngunit mas masaya ako na ikaw ang dumating kaysa sa kape. Namula ang aking mukha sa sinabi niya. Tumalikot ako, ngunit hindi ko may hakbang ang aking mapaa. Naisip ko, bakit hindi ako umalis? Ngunit sa totoo lang, ayaw kong umalis.
Inabot ko ang aking kamay sa likod at isinara ang pinto ng opisina. Nagulat ang mukha ni Tonyo at tumingin sa akin. Araw pa lang? Okay ka lang ba? Hindi ko alam. Ngunit ayaw kong umalis. Nagulat ako sa aking sarili na lumabas ang masalita na iyon. Naririnig ko ang mga tao na naglalakad sa labas at maliwanag sa bintana. Ginawa na namin sa umaga at ngayon, sa araw na naman, dahil sa taong ito, nagiging kakaiba ako. Binuhat ako ni Tonyo. Ang gaan mo, Nena. Sa sandaling niyakap ngang malaking kamay, ang aking baywang, ako ang unang yumakap sa lig ni Tonyo. Sa sopang opisina, naramdaman ko ang matipuno na katawan ni Tonyo. Tama si Sally. Ang lakas niya. Mas naging malalim pa ito kaysa sa umaga, at mas naging agresibo ang pahawak ni Tonyo. Kay Mang Ben, palagi kaming nasa dilim, ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lahat habang nakikita ang mukha niya sa maliwanag na lugar. Pagkatapos, hinaplos ni Tonyo ang aking buhok at nagtanong, "Pwedeng makita ulit mamaya sa gabi? Ulit? Hindi pa ba sapat?" Naisip ko, wala talagang katapusan ang taong ito, ngunit ang lumabas sa bibig ko ay hindi ayoko. Tumango ako. Pagbalik sa flower shop, tiningnan ko ang salamin. Bakit ako ganito? Salok ng 10 taon. Hindi ko ito ginawa. Iba ang mukha ko sa salamin kaysa sa umaga. May dugo sa pisngi ko? At malambot ang aking mga mata. Hindi ko kailanman naranasan ang ganito sa buong buhay ko. Ngunit ginawa niya ito sa loob lang ng isang araw. Sa 3 beses sa isang araw. Nakakagulat? Unyunit kakaiba. Mas malaki ang pag-asa kaysa sa takot. Noong hapon na iyon, habang nag-ayos ako nga halaman sa flower shop, tinitingnan ko ang orasan. Alas 3, alas 4, alas 5. Habang lumalapit ang kamay ngang orasan sa alas 6, bumibilis ang tibok ngang puso ko. Sa loob ng 10 taon, ang gabi ang pinakamahaba at pinakamalamig na oras sa aking araw. Kapag isinara ko ang flower shop at umuwi, walang tunog sa sala, mag-isa akong kumakain. At nakaon lang ang TV. Iyon ang gabi ko. Ngunit sa unang pagkakataon, inaabangan ko ang gabi. Biglang naisip ko si Mang Ben. Palagi kaming may parehong pattern sa gabi. Tahimik siyang kakain ng pagkain na aking inihanda, hihiga sa harap ng TV, magpapalit ng channel, at makatulog. Minsan, kung mayroon kaming relasyon, papatayin ang ilaw, tatapusin sa loob ng 5 minuto, at pagkatapos ay tatalikod. Hindi niya kailanman tiningnan ang aking ekspresyon o tinanong kung okay lang ba ako. Pagkatapos, hihilik na siya, at ako naman ay nakatingin lang sa kisame sa dilim, nag-iisip, hindi ako babae para sa taong ito, ako ay isang katulong. Sa loob ng 20 taon, ganun ang nangyari. Habang lumulubog ako, sa aking mga iniisip, tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan sa screen at napakunot ang nuko. Si Mang Ben. Nena, may importante akong kailangan. Hiwalay na kami ngang 10 taon, ngunit ganun pa rin siya. Sa tuwing tatawag siya, pera ang pinag-usapan, at alam kong pareho lang ngayon, pinatay ko ang telepono bago niya matapos ang sinasabi niya. Nanginginig ang aking kamay, ngunit gumaan ang aking pakiramdam. Hindi nagbago ang taong iyon sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi kaya ako ay makbabago. Alas 6:30 ng gabi, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto, at nakita ko si Tonyo na may 2 Tupperware ng ulam. Ang dami po para sa akin lang. Gusto niyo po bang kumain kasama ako? Sinigang na baka at tortang talong ang kanyang dala. Kumalat ang masarap na amoy sa bahay, at nagbago ang hangin. Makaharap kaming umupo sa mesa at kumain. Sinasandukan ako ni Tonyo ngang sabaw sa aking mangkok, para hindi niya mapansin na sumakit ang ilong ko, lumunok ako ngang malaking higop ng sabaw. Nagugas kami ngang plato ng makasama. Si Tonyo ang nahukas ang plato.
At ako naman ang nakpunas. At naisip ko, maaring makingha nito ang buhay ko. Habang binabanlawan ko ang huling plato, niyakap ako ni Tonyo mula sa likod. Niyakap ngang kanyang basang kamay ang aking baywang, at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ngunit ngayon, hindi na ako nagulat. Ang aking katawan ang unang sumandal sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na ako ang unang sumandal. Sa loob ng 20 taon ko kay Mang Ben, hindi ko kailanman siya sinandalan. Ayaw ko kasing sumandal. Pinihit ng malaking kamay ni Tonyo ang aking balikat at dumampi ang kanyang labi sa gilid ng aking lik. Humihingal ako at nabitiwan ang tuwalya, ngunit hindi ko na iyon pinulot. Okay ka lang ba? Tanong ni Tonyo. Si Mang Ben ay hindi kailanman nagtanong ng ganon sa loob ng 20 taon, ngunit ang taong ito ay palaging nagtatanong. Nang tumango ako, binuhat ako ni Tonyo at inihiga sa sopa. Ngayon, mas naging malalim pa ito. Nang dumampi ang katawan ni Tonyo sa akin, naramdaman ko ang bigat at tigas nito. Naisip ko, ito ba ang katawan ng isang 45 taong gulang? Sa sandaling naramdaman ko ang nadamdamin. Sa 5 minuto lang kay Mang Ben, ngunit kay Tonyo, nawala ang konsepto ngang oras. Hindi ko na alam kung nasaan ang orasan, o kung gabi pa ba o maliwanag na. Sa unang pagkakataon, lumabas ang tunog. Nagulat ako sa tunog na lumabas sa bibig ko. Sa loob ng 20 taon, hindi ko iyon naranasan. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganito sa buong buhay ko. Akala ko tapos na, ngunit hinaplos ni Tonyo ang aking pisngi at nagtanong, pwede bang isa pa? Ulit, hindi pa ba sapat? Hawak ko ang kamay ni Tonyo at tumango. Walang katapusan talaga ang taong ito. Nangingini ang aking magabinti. Kinuha ni Tonyo ang kumot mula sa sopa at ikinover sa akin. Magkatabi kaming nakahiga, nakatingin sa kisame, at naisip ko, sa loob lang ng 3 araw, ipinaintindi niya sa akin ang mga bagay na hindi ko alam. Hindi ko alam kung malungkot ba ako o nagpapasalamat, ngunit dalawang damdamin ang sabay na bumalik, at uminit ang aking mga mata. Hawak ni Tonyo ang aking kamay at sinabi, Nena, wala ka bang anumang katanungan para sa akin? Nag-isip ako sandali, marami akong katanungan. Bakit hindi siya kasal? Bakit niya ako ginaganito? Hindi kaya dahil sa pera ko? Ngunit sa sandaling iyon, ayaw kong magtanong ng anuman. Inilibing ko ang aking mukha sa dibdib ni Tonyo at sumagot, ayaw kong magtanong ng anuman ngayon. Hinaplos ni Tonyo ang aking buhok at tahimik na sinabi, matagal din akong nag-isa. Naniwala ako na comfortable ang mag-isa, ngunit pagkatapos kitang makilala, nalaman kong hindi iyon comfortable, kundi takot lang ako. Nagtanong sana ako kung anong takot, ngunit huminto ako. Naramdaman kong may dala rin ang taong ito. Pagkatapos makatulog ni Tonyo, matagal ko siyang tinitigan. Mukha siyang komportable na natutulog, ngunit sa pagtulog niya, kumunot ang noo niya. Hindi ko alam kung anong panaginip ang kanyang pinapanaginipan. Ngunit nanginginig ang kanyang labi at bumulong siyang patawat. Hindi ko alam kung kanino niya iyon sinasabi, ngunit naramdaman ko sa isang salita na may sugat din ang taong ito. Bakit niya ako mahal? Dahil ba sa pera ko? Dahil ba sa edad ko? Na hindi na ako makakaanak? O totoo ba ang kanyang nararamdaman? Masaya ako, ngunit mas takot ako. Alam ko kasi na pagkatapos ng kaligayahan, may kasunod na bayarin. 2 linggo na ang nakalipas mula nang makilala ko si Tonyo. Habang binubuksan ko ang flower shop at dinidiligan ang mga halaman, naramdaman ko na nagbago ako. Sa umaga, humaba ang oras ko sa harap ng salamin. At gumagamit na ako ng lip balm na dati ay hindi ko ginagamit. Ngunit sa tuwing masaya ako, may bahagi ng aking dibdib na nababalisa. Bakit ganon ang isang 45 taong gulang na lalaki sa isang 45 taong gulang na hiwalay na babae? Ang tanong na iyon ay bumabalik sa tuwing didiligan ko ang mga halaman at ayusin ang mabulaklak. Sa umaga, tiningnan ko ang aking cellphone at nakita kong may text si Mang Ben.
Isa na namang text na humihiram ng pera. Akmang pipindutin ko ang delete, ngunit huminto ang aking kamay. Ang taong ito ay nakunwari na mabait sa loob ngang 20 taon para kumuha ngang pera, at pakalipas ng 10 taon, ganun pa rin. Ang kabaitan ay palaging may layunin, iyon si Mang Ben. Pagkatapos kong i-delete ang text, nanginginig pa rin ang aking kamay. Hindi ko mapakilan na isipin, hindi kaya ang kabaitan ni Tonyo ay ganon din sa huli. Tanghali, nakipakita ako kay Sally. Pakaupo sa kafe, agad na sinabi ni Sally, "Nena, iba ka na talaga ngayon. Ang kutis mo at ang tingin mo." Sally, sa totoo lang, medyo balisa ako. Humikpit ang hawak ko sa tasang ng kape. Hindi ko alam kung bakit siya ganon sa akin. Hindi kaya dahil sa building ko. Ay, ikaw naman. Bakit ganon ang iniisip mo? Kaninang umaga, nang makita niya ang bahay natin, nagbago ang tingin niya. Tinanong niya kung sa akin ba ang building matapos makita ang sticker ng building management. Bumuntong hininga si Sally at yumiling. Alam mo, siya ay nabubuhay sa kanyang sariling negosyo. Kung titingnan mo ang opisina ng interior design niya, marami siyang kliyente. Kung interesado siya sa iyong ari-arian, hindi niya kailangang magdalangang kape araw-araw o ayusin ang estante mo. Tama siya. Hindi kailanman binanggit ni Tonyo ang tungkol sa pera, at binayaran niya ang materyales sa interior design ng buo. Kaiba kay Mang Ben simula pa sa simula. Bahagya akong nakahinga, ngunit nagbago ang ekspresyon ni Sally. Pero nena, may nalaman ako. Binaba ni Sally ang kanyang boses at nakatubili. Nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit hindi pa siya kasal. Biglang bumaksak ang puso ko. Ano? May kakilala ang asawa ko sa isang kasamahan sa trabaho. Ang kapatid ng dating kasintahan ni Tonyo ay nagtatrabaho sa simbahan. Doon nanggaling ang balita. Huminto sandali si Sally at tumingin sa aking mga mata. Siya ay azoospermic. Hindi siya pwedeng makaanak. Nanginginig ang kamay ko habang ibinaba ko ang tasang kape. Noong kalagitnaan ng 30s niya, malapit na siyang ikasal, ngunit humingi ng test ang mamagulang ng babay. Pagkatapos lumabas ang resulta, pinawalang bisan ng mamagulang ng babay ang kasal. Hindi na raw siya nakipagdat pagkatapos nun. Habang papalabas ako sa cafe, biglang naging puti ang aking isip. Azoospermic. Isang lalaki na hindi pwedeng makaanak. Hindi kaya ang kailangan ng taong ito ay isang babae na hindi gusto ng anak, o isang babae na hindi na pwedeng makaanak dahil sa edad? Isang 55 taong gulang na hiwalay na babae. Tapos na ang pagbubuntis. Hindi kaya ako ang pinili, kundi ako ang ligtas na opsyon. Habang naglalakad, nang hina ang aking mga binti. Kay Mang Ben, ginamit niya ako dahil sa pera, at sa taong ito, pinili niya ako dahil sa aking edad. Sumikip ang dibdib ko kaya lumanghap ako ng malalim, ngunit hindi pa rin bumubuti. Pagbalik ko sa flower shop. Hapon, dala ni Tonyo ang kape tulad ng dati at binuksan ang pinto. Nena, kape. Hindi na ngayon. Malamig kong sinabi at tumalikot. Naramdaman kong huminto si Tonyo. May problema ba? Busyo ako. Umalis ka na. Inilagay ni Tonyo ang kape sa counter at umalis. Habang tinitingnan ko ang lumalamig na kape, naiya ako, ngunit pinigilan ko. Gabi na, at nakita ko si Tonyo sa harap ng flower shop. Nena, pwede ba tayong mag-usap? Naglakad kami patungo sa bahay ng walang imik. Pagkabukas ko ang pinto, ako ang unang nagsalita, sumabog ang aking damdamin. Bakit mo ako mahal? Tiningnan ako ni Tonyo. Magsalita ka ng totoo. Dahil ba sa pera ko? Hindi ako interesado sa iyong ari-arian, nena. Matigas ang boses ni Tonyo, ngunit hindi ako huminto doon. Kung gayon, bakit? Dahil ba sa akin? Wala kang problema sa anak. Kumunot ang mukha ni Tonyo. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara, binuksan ulit at isinara ulit. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi iyan ang mahalaga, hindi ba? Itinago mo iyon.
ang mahalaga sa akin. Naramdaman kong nanginginig ang boses ko, ngunit hindi ako huminto. 10 taon na ang nakalipas, niloko akong dating asawa kong 20 taon. Ngayon, lolokohin na naman ba ako? Pakiramdam ko ay mababaliw ako. Lumapit si Tonyo ngang isang hakbang. Naghahanap ako ngang tamang oras para sabihin. Natatakot ako na kapag sinabi ko ito, iwan mo ako ulit. Kaya itinago ko. Lumayo ako ngang isang hakbang. Umalis ka na. Kailangan ko ngang oras. Tumayo si Tonyo sandali, pagkatapos ay yumuko at lumabas. Ang kanyang kamay na nakahawak sa door handle ay may ugat. Hindi siya lumingon at umalis, at naksara ang pinto. Bumalik ang tunog sa pader, at nanghina ang aking nabinti. Kaya naupo ako sa sahig ng trance. Habang lumalalim ang gabi, muling naging tahimik ang bahay. Ang kama, na 2 araw na ang nakalipas ay mainit sa init ng katawan ni Tonyo, ay malamig na ngayon. Niyakap ko ang kumot at humiga, at may mahinang amoy ni Tonyo na naiwan. Sa sandaling naamoy ko iyon, sumikip ang dibdib ko sa sakit. Pare-pareho lang ba ang mga lalaki? Bumalik ang pakiramdam ng kawalang pag-asa na naramdaman ko sa hagdan ng korte 10 taon na ang nakalipas. Ikinover ko ang kumot sa aking ulo at ipinikit siyang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Matagal akong nag-isip, at biglang may naisip ako. Ang hitsura ni Tonyo habang nakahawak sa door handle. Hindi siya lumingon, ngunit may ugat sa likod ng kanyang kamay. Ayaw niya sigurong umalis. Hindi niya kaya sinadyang itago, kundi takot lang siyang sabihin. Gaano kaya katakot ang sabihin ang kwento na iyon matapos niyang maging single noong 30s niya? Ang isang tanong na iyon ay hindi nawala sa ilalim ng kumot. 1 linggo na ang nakalipas mula nang itaboy ko si Tonyo. Normal ang operasyon ng flower shop, ngunit madilim ang ilalim ng aking mga mata at walang gana kumain. Noong mag-isa pa ako sa loob ng 10 taon, hindi naman ganito. Sanay na kasi ako sa paggisa. Ngunit pagkatapos kong makilala si Tonyo, iba ang paggisa. Hindi ko akalain na ganito kabigat ang hindi ko na makita ang kape sa counter sa umaga, ang hindi na tumutunog ang doorbell sa gabi, at ang bakante ang tabi ko sa gabi. Ang mga damdamin na nagising ay hindi na muling natulog. Patay ang ilaw sa opisina ni Tonyo sa flower shop. Hindi ko alam kung hindi siya pumasok o nasa ibang side. Sinubukan kong huwag intindihin, ngunit patuloy akong tinitingnan doon. Nakikita ko ang mukha ko sa salamin ng opisina na madilim na. At mukha akong miserable. Bumisita si Sally sa flower shop. Umupo siya sa counter at tinitigan ang aking mukha ng matagal, pagkatapos ay sinabi, "Kumakain ka pa ba nitong mga nakaraang araw? Ang payat mo." "Kumakain ako. Huwag kang makunwari." "Dahil ba sa bagong kapitbahay?" Hindi ako sumagot, kaya hinawakan ni Sally ang aking kamay. "Nena, isa lang ang sasabihin ko." Naging seryoso ang boses ni Sally. "Si Mang Ben ay niloko ka sa pera at niloloko ka." Si Tonyo ay nahihirapang sabihin na hindi siya pwedeng makaanak. Pareho ba ang dalawang iyon? Wala akong masabi. Bumuo ka ang 30 taon. 20 taon kay Mang Ben, 10 taon na nag-iisa. Ngayon, hindi ba ikaw na? Mahigpit na hinawakan ni Sally ang aking kamay, at namula ang kanyang nga mata. "Kung pati ikaw ay itutulak mo ang sarili mo, sino ang magmamahal sa iyo?" Pagkatapos umalis ni Sally, umupo ako sa upuan ng flower shop at nag-isip ng matagal. Hindi dahil sa azoospermic si Tonyo ang dahilan kung bakit ko siya itinulak. Tumakas ako dahil natatakot akong masaktan ulit. Ganun na ako simula pa kay Mang Ben. Kapag may lumalapit, nagtatayo ako ang pader. Kapag may kabaitan, nagdududa agad ako. Kapag pakiramdam ko ay sasaya ako ang unang umalis. Sa loob ng 10 taon, tumakas lang ako. Ngunit hindi ko akalain na ganito kasakit ang tumakas. Isinara ko ang flower shop at tumayo sa harap ng opisina ni Tonyo. Nakalok ang pinto. Tumawag ako. 3 beses tumunog,
At sinagot ni Tonyo, ngunit walang lakas ang kanyang boses. Nena, saan kayo? Ipadala mo ang address. Ang bahay ni Tonyo ay isang maliit na studio apartment. Ang mga mata ni Tonyo na bumukas sa pintuan ay namumula. Malinis ang maliit na silid, ngunit may 3 instant noodle cups na nakatumpok sa lababo. Sumikip ang lalamunan ko sa pag-iisip na hindi rin siya kumain. Nagbuhos si Tonyo ang isang basong tubig at umupo sa kabilang bahagi ng maliit na mesa. Matagal kaming walang imik. Si Tonyo ang unang nagsalita. Nung kalagitnaan ng 30 esko, malapit na akong ikasal. Umalingaw-ngaw ang mahina niyang boses sa tahimik na studio apartment. Humingi ng test ang mga magulang ng kasintahan ko, at lumabas ang resulta. Azoospermia. Humigpit ang hawa ni Tonyo sa basong tubig. Kinabukasan, natanggap ko ang balita ng pagpapawalang bisa ng kasal. Pagkatapos nun, natakot na akong makipagdete sa mga babae. Dahil hindi ko sila mabibigyan ng anak, pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat, at kung may lumalapit, ako ang unang umaalis. Tumingala si Tonyo at tumingin sa akin, at basa ang kanyang mamata. Hindi ko masabi sa iyo, Nena, dahil natatakot ako na kapag sinabi ko ito, iwan mo ako ulit. Nanginginig ang kanyang boses. Tumakas lang ako. Hindi ko gustong tumakas sa iyo, Nena. Nagtanong ako, bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Hindi pinunasan ni Tonyo ang kanyang luha at sinabi, humanga ako sa iyo, Nena, na matatak kang nabubuhay ng mag-isa. Sa flower shop, kahit nahihirapan kang buhatin ang mabibigat na halaman, hindi ka humihingi ng tulong kaninuman. Ikaw ang unang tao na nakita ko na hindi ako tiningnan bilang isang kondisyon. Tumayo ako at tumayo sa harap ni Tonyo. Tumingala si Tonyo, at dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Tumakas din ang taong ito. Tulad ko, ako ang unang yumakap kay Tonyo. Tumakas din ako sa loob ng 10 taon. Ayaw ko nang tumakas. Mahigpit na niyakap ako ni Tonyo. Ang init ng katawan niya na naramdaman ko pagkatapos ng 1 linggo ay napakainit na parang nasusunog ang buong katawan ko. Ang tunog ng aming puso ay narinig sa dibdib ng isa't isa. Kinumutan ni Tonyo ang aking mukha gamit ang 2 kamay at dinampi ang kanyang labi. Namiss kita. Ang halik pagkatapos ng 1 linggo ay iba sa dati. Masidhing, nanginginig, at mainit. Makatabi kaming umupo sa kamangang maliit na studio apartment. Ngayon, si Tonyo ang nanginginig. Ako ang unang humawak sa kanyang kamay at idinampi iyon sa aking pisngi. Okay lang, namiss din kita. Ang pagkamis sa loob ng 1 linggo ay sabay-sabay na lumabas. Habang hinuhubaran ko si Tonyo, nakita ko ang kanyang katawan, at pakiramdam ko ay pumayat siya sa loob ng 1 linggo. Sa pag-isip na nahirapan din ang taong ito, sumikip ang dibdib ko, at ako ang unang umakyat kay Tonyo. Hindi ko ito kailanman ginawa. Hindi ko ito naisip kay Mang Ben, ngunit sa harap ng taong ito, pakiramdam ko ay hindi ako ang sarili ko. Kahit hindi ito ang unang pagkakataon, nagulat ako sa laki nito. Dumaloy ang ngadamdamin, at nawala ang konsepto ng oras. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Sa tuwing nagtatanong si Tonyo, okay ka lang ba? Tumango lang ako. Akala ko tapos na, ngunit niyakap ni Tonyo ang aking baywang at sinabi, para sa 1 linggo. Ngumiti siya habang sinasabi iyon, ngunit may kasamang luha. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganito sa buong buhay ko. Nalaman ko lang sa 55 taon ng siyanduhay na kaya ko palang mag-enjoy ng ganito. Inilibing ko ang aking mukha sa dibdib ni Tonyo. Nanginginig ang aking mga binti at walang lakas ang buong katawan ko, ngunit sa unang pagkakataon sa 1 linggo, puno ang aking puso. Hinaplos ni Tonyo ang aking buhok at sinabi, Nena, hindi ako tatakas. Ako rin. Maliwanag na ang labas ng bintana. Ang gabing iyon ay sapat na para tunawin ang lahat ng pag-isa sa loob ng 1 linggo. Sinabi ko kay Tonyo, uwi na tayo sa bahay. Maliit dito. Nung gumit si Tonyo,
Magtitimpla akong kape sa umaga. Kape lang ba? Wala nang iba. Sumagot si Tonyo sa halip na salita, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay malaki, mainit, at hindi nanginginig. Nung araw na iyon, bumalik kaming makasama mula sa studio apartment ni Tonyo patungo sa aking bahay. Kinabukasan, alas 4 ng madaling araw. Nagising ako sa aking kama, at gising na si Tonyo. Sa dilim, ang kanyang nga mata ay nasa harap ko. Hindi ako nakatulog. Tinitigan ko ang muka mo habang natutulog. Malamig ang hangin sa madaling araw, ngunit mainit ang kumot dahil sa init ng katawan ni Tonyo. Naisip ko, bakit ba palaging mainit ang taong ito? Dinampi ni Tonyo ang kanyang labi sa aking noo, pagkatapos ay dahan-dahang bumaba sa pisngi, patungo sa aking baba. Sa madaling araw, lahat ng pakiramdam ay sensitibo. Naramdaman ko ang reaksyon ng aking balat sa bawat pagdamping ng kanyang labi. Ganun na ang ginawa namin kagabi, at ngayon, ulit. Bumulong ako, ngunit ang aking katawan ay nakasandal na kay Tonyo. Sa ilalim ng kumot, niyakap ng kamay ni Tonyo ang aking baywang, at naksalubong ang aming mga binti. Ako ang unang yumakap sa leg ni Tonyo. Dahan-dahan lang tayo. Bumulong si Tonyo. Iba ito sa gabi. Mas mabagal at mas malalim. Sa madaling araw, pinatay namin ang tunok, kaya mas malinaw ang pakiramdam. Ang tanging naririnig ay ang aming hininga sa madaling araw. Sa gabi, parang bagyo, ngunit sa madaling araw, parang alon, lumalapit, umaatras, at lumalapit ulit. Ito ba ang ibig sabihin ng makasundo? Sa 55 taon ng aking buhay, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ganap ng maliwanag sa labas. Nakasandal ako sa dibdib ni Tonyo, at pakiramdam ko ay natunaw ang buong katawan ko. Sa loob ng 10 taon, ang madaling araw ang pinakamalungkot na oras. Ang oras na hindi ako makatulog at nakatingin lang sa kisame. Ang oras na pinakamalinaw na naramdaman ko na wala akong kasama. Ngunit sa tabi ng taong ito, ang madaling araw ang pinakamainit na oras. Anong oras magbubukas ang flower shop? Ngayon. Medyo lata siguro. Kung gayon, isa pa, ay, ang taong ito talaga. Ngumiti ako habang itinutulak ang dibdib ni Tonyo, ngunit walang lakas ang kamay ko. Ang nangyari sa madaling araw, at nagpatuloy hanggang umaga ay posible lang sa taong ito. Lampas alas. Tina nang makasama kaming naklakat patungo sa flower shop. Ay tinaas ni Tonyo ang shooter, at naktimpla ako ang kape. 2 linggo na ang nakalipas, araw-araw na nagdadala si Tonyo ng kape, ngunit ngayon, ako na ang nagtitimpla at nagbibigay sa kanya. Ang routine na ito ay kakaiba ngunit masarap. Sumilip ang tindera ng ulam sa kabilang tindahan at ngumiti, at alam niyang may nangyayari. Nahihiya ako, ngunit ayaw kong umiwas. Tanghali, bumili si Tonyo ng baon. Makaharap kaming kumain sa pahingahan sa likod ng flower shop, at sinabi ni Tonyo nang may mapanuksong tingin, hindi na tayo dapat makaganon ulit habang kumakain. Hindi pwede. Araw na. Hindi pwede. Ganon ang sinabi ko. Pinunasan ni Tonyo ang kanin sa gilid ng aking labi gamit ang kanyang daliri, at bumaba ang daliri sa aking baba. Ang taong ito ay nagbapalit ng pagkain sa skinship. Hinawakan ko ang kamay ni Tonyo at pumasok sa likod ng kurtina. Paano kung may dumating? Wala na. Oras ng tanghalian. Tumayo at nahalikan, maikli ngunit mainit. Binuhat ako ng malaking kamay ni Tonyo, at niyakap ko ang kanyang malapat na balikat gamit ang 2 braso. Araw pa lang, kaya medyo delikado, ngunit mas kapanapanabik. Ang taong ito, kahit kumakain, ganon pa rin, walang katapusan. Pagkatapos, kalmado na umupo si Tonyo at nagpatuloy kumain. Paano niya kaya iyon nagagawa ng kalmado? Ako naman, nanghina ang aking mga binti, at hirap na hirap akong umupo sa upuan, ngunit ngumiti lang si Tonyo habang hawak ang kutsara. Habang kumakain, habang nag-ayos ng bulaklak,
Habang nagtitimpla ng kape, walang tigil sa kanyang aro. At hindi ko iyon ayaw. Hapon, tumawag si Junior. Ma, bababa ako ngayong weekend. Makita tayo. Biglang bumaksak ang puso ko. Wala pa akong nasasabi kay Tonyo. Pagkababangang telepono, sinabi ko kay Tonyo, darating ang anak ko ngayong weekend. Nakita kong kinabahan ang mukha ni Tonyo. Hindi mo pa nasasabi? Hindi pa. Weekend, bumaba si Junior. Habang kumakain ng pagkain na aking inihanda, sumulyap si Junior sa pintuan at sinabi, Ma, may sapatos ng lalaki sa pintuan. Hindi ko may tago. Ibinaba ko ang kutsara at tiningnan si Junior. May nakikita akong tao. Mas bata siya sa aking ngang 9 na taon. Huminto ang chopsticks ni Junior. Nakita kong may iba't ibang damdamin na dumaloy sa kanyang mukha. Pagkagulat, pagkahiya, pag-alala, at kaunting galit. Ma, hindi kaya ang taong iyon? Tulad ni Papa. Ang pera mo lang ang gusto, nasaktan ako, ngunit ngayon, hindi ako umurong. Iba siya kay Papa. Siya ay nabubuhay sa kanyang sariling kakayahan. Hindi niya kailanman binanggit ang tungkol sa pra sa akin. Isinara ni Junior ang kanyang bibig at tiningnan ang mangkok ng kanin. Hawak ko ang kamay ni Junior at sinabi, Junior, sa loob ng 10 taon, sapat na ang pag-isa ni Mama? May natitira pa akong oras. Ito ang unang pagkakataon na naging tapat ako sa aking anak. Sumikip ang lalamunan ko, ngunit hindi ko iniwasan ang kanyang mga mata. Matagal na umupo si Junior nang walang imik, pagkatapos ay nagsalita. Kung masaya ka ma, okay lang ako. Huminto siya sandali at idinagdag, Pro. Ipakita mo siya sa akin kahit isang beses. Naya ako kaya tumalikod ako. Hindi ko akalain na darating ang araw na maririnig ko ang ganoong salita mula sa aking 28 taong gulang na anak. Gabi. Tinawag ko si Tonyo at pinakilala sa kanya. Kinabahan si Tonyo habang pumasok at yumuko. Magandang araw. Tiningnan ni Junior si Tonyo mula ulo hanggang paa at maikling sinabi, alagaan mo si Mama. Nakapaloob na doon ang lahat. Awkward, ngunit ligtas na natapos ang unang pagkikita. Pagkatapos umakyat ni Junior sa Maynila, kaming dalawa lang ang natira. Umupo si Tonyo sa sopa at bumuntong hininga. Nakakatakot ang anak mo. Natawa ako. Mabuti na lang, okay na. Niyakap ni Tonyo ang aking balikat at isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Salamat. Para saan? Dahil lang nandito ka. 1 buwan na ang nakalipas mula nang makilala ko si Tonyo. Sa umaga, si Tonyo ang nagaangat ng shutter ng flower shop at ako naman ang nagtitimpla ng kape. Ito na ang aming routine. Sa simula, araw-araw na nagdadala si Tonyo ngape, ngunit ngayon, ako na ang nagtitimpla ng kape na iniinom ni Tonyo. Nagbago lang ang order sa loob ng 1 buwan, ngunit natural na parang ganun na simula pa sa simula. Alam kong nagbubulungan ang mga kapitbahay. Narinig ko ang tindirangang ulam na nagsabi. Mukhang makasintahan sila. 1 buwan na ang nakalipas. Namula ako at itinanggi iyon. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-alala. Hindi ito nakakaya, kundi natural na. Noong umagang iyon, nang umupo ako sa mesa, huminto ako. 2 pinggan ng kanin ang nakalagay. 2 mangkok ng sabaw, 2 kutsara, 2 chopsticks ang nakalatak sa mesa na inihanda ni Tonyo. Tiningnan ko ang tanawin ng 2 pinggan, na sa loob ng 10 taon ay isa lang, at sumikip ang ilong ko. Nagtataka si Tonyo habang sinasandukan ako ng sabaw. Bakit? Ngunit hindi ako sumagot. Hindi maintindihan ng isang tao na hindi pa nabubuhay ng mag-isa kung gaano kalaki ang kahulugan ng isang mangkok na ito. Kumain ako at lumabas sa flower shop para ayusin ang mga halaman, at tumunog ang telepono. Si Junior. Mama, iba ang boses mo nitong mga nakaraang araw. Talaga? Ano? Parang mas masaya ka. Dati. Sa tuwing tatawag siya, pagod ang boses ko, ngunit naisip ko,
nagbago nga ako, at napansin iyon ng anak ko. Junior, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Okay, ikumusta mo ako kay Tito Tonyo. Pakababangang telepono, matagal akong nakahawak sa cellphone. Dahil sa sinabi niya na ikumusta ako kay Tonyo, ibig sabihin ay tinatanggap na siya ni Junior. Tanghali, tumawag si Sally. Nena, bakit ang ganda ngang aura mo nitong mga nakaraang araw? Ano ang sekreto? Sekreto? Ano bang sekreto? Naktawanan kaming dalawa. Huminto sa pagtawa si Sally at sinabi, ay, buti na lang talaga. Matagal na kitang hindi nakikitang tumatawa. Salamat, Sally. Kung hindi mo ako niyakap nun, siguro tumakas na talaga ako. Tumakas? Saan ka pupunta ang isang babae na bumuong 30 taon? Nagreklamo si Sally, ngunit basa ang kanyang boses. Umupo ako sa upuan ng flower shop at tiningnan ang labas ng bintana, at ang sikat ng araw ay dumadampi sa mga halaman, lumalalim ang taksibol. Isang buwan na ang nakalipas, taksibol pa rin, ngunit parang ibang panahon na ngayon. Nun, hindi ko alam. Hindi ko alam na magbabago ang aking buhay nang makita ko ang karatula sa kabilang tindahan. 20 taon ang aking inilaan kay Mang Ben, at 10 taon akong nabuhay ng mag-isa. 30 taon iyon. Nagtayo akong pader, sinasabi na, ayoko ng lalaki. Sa edad kong gito, ano pa ba ang pag-ibig? Kapag may lumalapit, nagdududa ako agad. Kapag may kabaitan, naghahanap ako ng bayarin. Kapag pakiramdam ko ay sasaya ako ang unang tumatakas. Iyan ang aking paraan. Naniwala ako na iyon ang tanging paraan para hindi masaktan. Hindi sinira ni Tonyo ang pader na iyon. Ang aking katawan ang unang pumayag. Ang aking katawan ang unang tumango. Ang pagbaba kong kusara sa umaga, ang pagpasok ko sa pintong opisina sa araw, ang pagganap ko ulit sa kanya pagkatapos ng isang linggo, lahat iyon ay ang aking katawan ang nauna. Hindi ko matanggihan dahil walang katapusan ang taong iyon, kundi ang aking puso. Sa edad kong ito, hindi madali ang magmahal. May mga tingin mula sa paligid, may anak na kailangan ding isipin. May 9 na taon na agwat sa edad, at may problema sa anak. Hindi ito perpekto. Hindi nawala ang azoospermic ni Tonyo ang aking divorce history, o ang bulungan tungkol sa agwat ng edad. Ngunit pinili ko pa rin. Pinili kong manatili sa tabi ng taong ito. Sa unang pagkakataon, naisip ko na okay lang kahit hindi perpekto. Gabi. Isinara ni Tonyo ang shutter ng flower shop. At makasama kaming naglakad patungo sa bahay. Habang binubuksan ang pinto, sinabi ni Tonyo, ako po ang magluluto ng hapunan ngayon. Sa kusina, naririnig ko ang tunog ng pagluluto ni Tonyo. Tunog chopping board, tunog mantika, at ang kanyang paksipol. Sa kusina na walang tunog sa loob ng 10 taon. Puno ng moy ng tao. Makaharap kaming kumain sa mesa, at nagtanong si Tonyo, Nena, pwede ba akong manatili dito bukas ulit? Bukas, at sa makalawa, at sa susunod pa. Ngumiti si Tonyo at nagtanong. Kung gayon, mamaya, hindi lang kape, kundi iba pa. Ito na ang aming code word. Iyon ay pagkatapos kumain. Pumasok ang simoy ng taksibol sa bintana ng sala. Bahagyang kumilos ang kurtina. At kumalat ang amoy ng frisya na galing sa flower shop. Kung mayroon man sa inyo na nakikinig sa kwentong ito na matagal ng mag-isa na nagtatayo ng pader, sinasabing, ayoko ng lalaki. Sa edad kong ito, ano pa ba ang pag-ibig? Ang iyong katawan ay buhay pa. Ang iyong puso ay buhay pa rin. Kapag may lumalapit sa iyo at iniabot ang kanyang kamay, ang iyong katawan ang unang maaring tumango. Hindi iyon nakakahiya. Iyon ang ibig sabihin ng buhay. Ang walang katapusang lalaki na hindi ko matanggihan. Hindi. Ako ang ayaw tumanggi. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, panorin niyo rin ang iba pa naming video. Ang like, subscribe, at notification settings ay libre. Kung mayroon kayong masandali na nagustuhan niyo,
Ibahagi niyo sa comment section. Ang isang salita niyo ay maaring magbigay ng malalim na inspirasyon sa iba.